Matapos umanong manguna at magpakitang gilas sa mga hakbang para mapatalsik sa puwesto si Vice President Sara Duterte, ngayon naman ay si Congressman Gervil Luistro ang nasa sentro ng matinding kontrobersya. Dahil dito, may mga bumabanat pa nga na tinatawag siyang Delima 2.0. Lalong umugong ang issue matapos muling mag-viral ang isang lumang video kung saan, ayon sa mga kritiko, tila siya mismo ang naglagay sa sarili sa alanganin sa sarili niyang mga pahayag. Dahil dito, umugong ang mga panawagan na posible umano siyang maharap sa matinding pananagutan, kabilang na ang posibilidad na matanggalan ng lisensya at mapatalsik sa puwesto bilang chairman ng House Committee on Justice, ang komiteng nangunguna sa mga usapin laban kay Vice President Sara Duterte. Samantala, may panibago namang pasabog si Attorney Rowena Guanzon na inaasahang yayanig hindi lamang si Gervil Luistro, kundi maging ang buong Kongreso. Para sa marami, tila totoo ang kasabihang sa panahon ngayon, digital na rin ang karma. Ito ang naging reaksyon ng maraming netizen at mamamayan matapos muling umingay sa social media ang umano'y controversial na video ni Congressman Gervil Luistro. Sa nasabing video, hindi makapaniwala ang ilan sa naging pag-amin umano ng kongresista na parabang ipinagmamalaki pa nito na itinago niya ang kanyang asawa nang humarap ito sa kasong panggagahasa. Dahil dito, sunod-sunod ang puna at tanong ng publiko, anong klase raw na abogado ang gagawa ng ganoong hakbang at bakit tila nagawa pa umano itong may bahagi ng buong kumpiyansa sa publiko. Para sa mga kritiko, malinaw umano itong usapin ng obstruction of justice, bagay na lalo pang nagpaigting sa mga panawagang imbestigahan siya at papanagutin sa ilalim ng batas. May ilan pang naniniwalang ang ganitong kontrobersya ay sapat para umabot sa usapin ng disbarment at pagkawala ng kanyang posisyon. Ayon pa sa mga ulat na kumakalat online, diretsahan ng hinamon ni dating COMELEC at COA Commissioner na si Attorney Rowena Guanzon ang Integrated Bar of the Philippines o IBP na magsagawa ng agarang investigasyon laban kay Batangas Representative Gervil Luistro. Sa kanyang programa sa SMNI kasama si Miss Cathy Binag, hayagang kinuwestiyon ni Guanzon kung bakit hanggang ngayon ay wala pa umanong malinaw na hakbang ang IBP kaugnay sa isyung bumabalot kay Luistro. Lalo pat may umano'y admission na mismo mula rito tungkol sa pagtatago sa kanyang asawa na nahaharap sa mabigat na kaso. Ayon kay Guanzon, bakit naman ang IBP? It's a challenge for you. Hindi ba pwedeng IBP motu proprio investigahan ninyo na yan? Kasi admission na sinabi niya na itinago niya yung asawa niya. Dagdag pa niya, and that was rape. That's a non-bailable offense. Inungkat din ni Guanzon ang umano'y usapin ng legal fees na may kaugnayan sa kasong hinawakan ng law office ni Manasseh Carpio, asawa ni VP Sara Duterte. Aniya kay Manasseh Carpio, may utang siya doon sa rape case ng asawa niya. Ayaw talaga magbayad, kaya ganun, bakit naman ang IBP? It's a challenge for you. Upang idiin ang kanyang punto, ikinumpara rin ni Guanzon ang sitwasyon sa iba pang mga kasong may kinalaman sa pagsunod sa proseso ng batas. Bakit si Revilla na nagdedeni siya na ginawa niya flood control corruption pero nag-surrender siya? O diba? Bakit si Robin Padilla ilang taon sa kulungan? Bakit yung asawa ni Luistro kakaiba? Ayaw talaga kahit na yun ang batas na kulong ka muna bago ka mag-motion for bail. Ang mga pahayag na ito ni Guanzon ay lumabas sa gitna ng tumitinding bangayan sa usaping politika at batas. Mas lalong umiinit ang issue dahil si Rep. Luistro ang kasalukuyang chairperson ng House Committee on Justice, ang komiteng humahawak sa mga pagdinig na may kaugnayan sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Eto pag-usapan natin itong impeachment ni VP Sara. Nako, siya naman ang ginigisa. Inalmahan ni Vice President Sara Duterte ang paghiling sa House Justice Committee na ipasabina ang kanyang financial records at iba pa kaugnay ng pagdinig sa impeachment complaints laban sa kanya. Sabi ng bise, patunay raw ito na walang sapat na ebidensya para isulong ang impeachment case laban sa kanya. Giit ni Duterte, hindi pwedeng magsagawa ang komite ng investigasyon para lang maghanap ng ebidensyang susuporta sa mga alegasyon. Bagay na maituturing daw na isa na namang fishing expedition. Yon, kasi ganito yan. Gustong pabuksan itong bank accounts ni VP Sara. In connection with the impeachment. Sabi ni VP Sara, wala kayong ebidensya. Diba? So in short, paano pumasa? Paano nagkaroon ng substance yung reklamo nyong impeachment
pabubuksan nyo. Dapat yun, meron na kayong ebidensya na ganito ang laman. Ganito ang pera ni BP Sara, ganito, ganyan, ganyan. Hindi mo kukuhanin sa akin. Bakit sa akin mo kukuhanin yung ebidensyang kakailanganin nyo? Nagigets po? Ang tawag dyan, fishing expedition or, ang sabi ko, pambira, ang laki na ng problema natin sa gera. Ito mga congressman, ang inaatubag, mangisda pa. Ito mga congressman, ang inaatupag, yung impeachment ni BP Sara, hindi na nga masolusyonan tong problema sa langis. Nangingisda pa kayo, mga animal kayo. Di ba? Hindi, ang gusto kasi nilang mangyari, parang self-incrimination. Yung ebidensya nila, galing sa akin. Dapat sa akin, taka ba kayo? Kayong nagsamba ng impeachment, dapat meron na kayong ebidensya in the first place. Yun po ang punto ni BP Sara na tama naman at alam naman ng mga abogado yan. Si Akbayan Party List Representative Chel Jokno ang humiling ng pagpapasabpina ng financial records ng bise. Yan naman, sabi na natin. Alam na natin si Jok. Game plan. Alam mo yung pagpapabukas ng bank account? Kaninong game plan yan? Trilyanis na trilyanis. Dilaw na dilaw. Kain suka na kain suka. Di ba? Alam na natin yung tugtugin na yan eh. Pero in short, wala talaga silang matibay na ebidensya sa Duterte. Alam mo kung anong style dito? Huwag na tayo maglokohan. This is just harassment. Ang punto dito, babuyin si Sara. Yan lang yun. Gisahin. Patagalin. Banatan. Alam nila, malaki chance na hindi naman mananalo tong impeachment pagdating sa Senado. Malaki chance, okay? Hindi ko sinasabing hindi mananalo yung impeachment sa Senado, pero malaki chance. Pero ang totoong laban ng impeachment, gisahin dyan. Para bumaho si Sara, para pagdating, baka akala nila, matatalo na nila si Sara. And si Sara is the person to beat sa presidency sa 2028. Alam nyo, kahit pabahuin nyo ng pabahuin si Sara, hindi nyo matatalo. Alam nyo kung bakit. Kumakapit kayo sa sobrang baho. Naiintindihan nyo? Kayong dilawan, sabihin na nating mapabaho nyo si Sara ng todo. Pero kita ng taong bayan, kumakapit kayo sa sobrang baho. So yan, sira ang credibility nyo dyan. So, in short, si Sara pa rin naman nanalo. Coach Oli, ang importante bumaho si Sara para si Lenny tumaas. Malakas pa si... Hindi. Maniwala kayo. Unless mapatay si Sara ang magiging presidente sa 2028. Except kung si Garcia nakaupo. Walang imposible kay Garcia. At Garcia, pati ikaw, tumanggap ng maleta, di umano. May video po. Sinabi po yan ng mga Marines. 2 beses kang tumanggap ng maleta. Una, 2 maleta tinanggap mo before the election. Parang down payment, ha? After the election, tumanggap ka ulit ng 2 maleta. Medium size. Galing, no? Di umano, sabi ng mga Marines. So, ang pagkakatalo ni BP, kung patayin lang siya o mag-magic si Garcia. Para raw malaman kung may sapat na basehan ang impeachment complaints. Kabilang ang mga statement of assets, liabilities, and net worth o SALE ng bise at records na mga kahinahinala raw na transaksyon sa bangko. Pati na rin ang resulta ng investigasyon ng NBI sa pagbabanta laban kay Pangulong Marcos, First Lady, as a dating House Speaker. Alam mo kung bakit harassment to? Una, ako naniniwala. Ibintang nyo na lahat sa Duterte. Wag lang corruption at saka drug addiction. Sasabit kayong talaga dyan. Yes, meron silang mga mali kasi hindi naman perpekto. Wala naman perpekto. Diyos lang ang perpekto. So marami tayong pagkakamali sa buhay. Pero to, hindi sasabit sa korupsyon o sa drugs ang Duterte. Yan, itaga nyo sa bato. So, pero for discussion purposes, halimbawa, si Sara, corrupt nga.
sa tingin mo itatago niya sa bangko? Huwag nga tayong maglokohan. Alam niyo yung mga politiko. Offshore yan. Ilalabas yan. Kaya kita mo si Bongbong biyahe ng biyahe sa ibang bansa. Malaki chance nun, doon binideposito. Huwag nga tayong maglokohan. Pangalawa, ito. Ilalagay yan sa gold. Ilalagay yung pera sa ginto. Diba? Kaya kita mo, pinagbebenta yung gold reserve natin. Hello? Hindi natin alam kung nakanino na yung ginto natin, ibinenta raw. Hello? Pangatlo, pwedeng ipasa yan sa real estate. Ipangalan lang kung kanino. Ganyan nangyayari, di ba? Nagsibilihan sa Forbes Park. Yung mga animal, yung mga magnanakaw, hindi ko man nilalahat ha. Pero marami ngayon, batch ngayon, nakabili ng bahay dyan sa Forbes. Papangalan ba nila sa sarili nila yan? Ano sila? Gayon naman. Kaya, alam nyo kung ano bakit ginagawa nila to? Purely harassment. Yan yung sinasabi ko. Para pabahuin lang si Sara. Bilang tugon sa bise, ipinaliwanag ni Jokno na malinaw. Itong ano na to? Itong matandang to. Hindi ko iniinsulto dahil matanda na rin ako. Hindi ako bakla. Sa kanyang mosyon, nalayo nitong mapangalagaan ang mga ebidensya at testigo sa impeachment proceedings para magawa ng Committee on Justice ang trabaho nitong pag-aralan ang mga ebidensya. Sa kanyang pahayag, ipinunto rin ni Duterte na sa pagsabi ng komite na sufficient in substance ang reklamo, ipinagpapalagay na may sapat na ebidensya para sa mga alegasyon. Sakto, di ba? Pumasa yan sa sufficiency in substance. So, ibig sabihin, may ebidensya kayo. Yun ang punto ni Sara. Bakit sa akin nyo kukunin yung ebidensya? In short, wala kang ebidensya. Kaya sabi niya, ang impeachment daw ay isang political attack para protektahan ang ilang individual para isulong ang personal at foreign interests. Sagot ni Justice Committee Chairperson Representative Jervy Luistro kay Duterte, magkaiba raw ang ginagamit na standard sa determination ng sufficiency in substance at sa pagdetermina ng komite kung may sapat na basehan ang reklamo. I beg to disagree to that. There is sufficiency in substance if there is recital of facts that constitute an offense determinative of the jurisdiction of the Committee on Justice. On step 3, what we determine on the basis of the pleadings and the evidence available is sufficient ground. So, we cannot say na the committee was erroneous because they are asking for issuance of subpoena now. Kasama rin sa hiling ni Jokno ang paglipat sa kustodiya ng Kamara kay Ramil Madriaga na nagpakilala noong bagman umano ni Vice President Duterte. Ito raw ay para masiguro ang kanyang kaligtasan at pagdalo para tumestigo sa impeachment proceedings. Sabi ng bise, nakababahala raw ang kahilingang ito na ayon sa kanya ay pagbibigay ng special treatment kay Madriaga. Pero sabi ni Luistro, totoo yung sinasabi ni Sara, no? So, aalisin sa preso, tapos dadalhin sa kustodiya ng congressman. So, ano yan? Bibigyan nyo ng aircon? Bibigyan nyo ng VIP treatment? Pakakainin nyo ng masasarap na pagkain? Para ano? Pati yung pagpatay kay Rizal, kasalanan ng Duterte? Siyempre, ikaw ba naman? Di ba? Nasa preso ka. Matindi pa kaso niyan. Kidnapper. Alleged kidnapper. Tapos bibigyan yung VIP treatment. Baka mamaya pakawalan pa yan dyan. Pababalikin na lang pagka may hearing. Mamaya mangidnap yan. Mamaya pumatay pa ng tao yan. Hindi maganda yung mga naiisip nyo dyan. Next po tayo. Ito, tingnan natin si Marcos, ito si Bongbong Marcos, at isang bayarang vlogger. Sinabi niya sa wala speech niya, mahiya naman kayo. So, ang dami niya napaniwala doon. So, ang taas ng expectations. Tapos, as time went by, nakikita nyo na parang lukewarm na siya yung administrasyon na
Kapansin-pansin umano ang paglamig ng administrasyon sa investigasyon sa flood control projects. Ayon sa political analyst na si Professor Dennis Coronacion, mula sa pagiging masigasig nito sa paghahabol ng mga sangkot sa anomalya, kung titignan ngayon, hindi lubusang natupad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang pangako na may makukulong na malalaking personalidad na sangkot sa anomalya. So, sa Ayan, dito muna tayo. Bigyan natin komentaryo. Alam nyo, di ba mainit siya ang yabang pa ni Bongbong Marcos? Mas sinabi niya, ay, mahiya naman kayo. Nagmalaki pa siya, may makukulong. Pagkatapos nun, naging malamya na siya. Naging lukewarm, naging maligamgam na siya dito sa investigasyon. Sa katunayan, pinasaran niya na yung ICI. Tapos yung Blue Ribbon, wala na, ayaw na mag-imbestiga. Gusto na magpirmahan ng committee report. So in short, gusto nang tapusin. Naging maligamgam si Bongbong Marcos. Alam niyo po, na ihahambing ko si Bongbong Marcos sa isang bayarang vlogger. Tandaan niyo po, yan ang style ng bayarang vlogger. Yung atak ng atak, pak. Mahiya naman kayo. Nagmumura pa yan. Bubula ang bibig. Tapos biglang tatahimik. Ganyan si Bongbong Marcos. Ha? Mag-vlog ka na kaya, Bongbong Marcos. Hindi ka parang presidente, parang kang bayarang vlogger eh. Ganyan ang bayarang vlogger. Walang consistency. Parang nawawalan ng gasolina sa gitna. Ako, ang dami na naming kasamang ganyan. Galit na galit kay Bongbong. Ngayon, nandoon sa panig ni Bongbong. Galit na galit kay Romualdez. Ayan, maraming nagsilipat kay Romualdez. Pero, dahil sa baho ng pangalan ni Romualdez, to watch out. Hindi nila aaminin, pabor sila kay Romualdez. Ano mo style nila? Tatahimik. Kaya alam mo, nasa kampo ni Romualdez. Isa pang senyales na nasa kampo ni Romualdez, para sa kaalaman nyo lang. Binabanatan si Bongbong. Pero pagdating kay Romualdez, tahimik. Malalaman nyo. Oh, may kakilala kayong vlogger, sabihin nyo dyan sa ilalim. Sa comment section. Ganyan ang style ni Bongbong Marcos. Parang bayarang vlogger. So sabihin natin tapos na yung kanyang trabaho. So I think pwede nang i-evaluate. Pumasok ba yung kanyang ginawa doon sa standards, sinasahan naman po ng mga Pilipino. Tingin ko yung kanyang performance pagdating sa investigation fell short of his promises. Gaya ng December 15 daw may makukulong, tapos wala daw whole sacred cow. Dahil dito, hindi maiiwasang isipin ng publiko na may pinagtatakpan ng administrasyon sa investigasyon. Kasi disappointing kasi clearly may mga pinreflectahan sila mga kasamahan nila, mga political leaders na nabanggit nung una pa man pero hindi naman naisama sa mga papailan daw ng kaso. Ayun, sa madaling salita, ang ganda nung sinabi dito, may makukulong. Wala daw sacred cows. Tapos, wala namang nakulong. Tapos yung mga kaibigan niya, mga political leaders na nabanggit, wala din. Hindi naman na-file ng kaso. Naintindihan? Kaya ito si Bongbong Marcos, wala talagang hindi reliable. Inconsistent kasi. No, yan pa naman sa isang tao ang very important. 'Di ba kung kayo magnenegosyo or meron kayong gustong katrabaho, you want a reliable person. Si kay Bongbong wala. May pamahiya-hiya kayo, no sacred cows. Asan na? Asan na puntang natin? Diba? Hinarang na ni Boying, hinarang na ni Lacson, hinarang na ni Soto, wala na naimbestigahan sa ICI, wala na, tapos na. Malakas po ang trolls ng ng gobyerno ngayon. Siguro alam nyo naman. Eto pa. Yung media. May nabanggit sa amin. Lalabas din yun sa interview. Pati media. Nabibigyan. Walaan nyo. Malaking media. Kayo, alagay nyo sino. Sino yung bayarang media? Nakatanggap din ng maleta.